Dear Amihan Stories presents The CEO is in Love with You, Pare. Written by Labyrinth. Nakasilip si Elara sa labas ng bintana nang may dumating na magarang sasakyan. Sino kaya yun? Isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan at inalis nito ang shades na suot. Halos mamilog ang kanyang mga mata dahil sa angking kagwapuhan ng lalaki. Kahit sa malayuan, pansin niya kung gaano kaperpekto ang hulma ng lalaki. Kaya alanganin siyang napalunok at nag-iwas ang tingin. Nababaliw ka na, El. Dahil sa pagod mo kung ano-anong tumatakbo sa isip mo. Bulong niya sa isipan. Pakipasa nga to kay Boss Bunso. Wika ni Mike na kasamahan niya sa trabaho at iniabot sa kanya ang 3 folder. Hindi ka ba titigil nakakatawag sa akin ng Bunso? Asiwang tanong ni El. Pinalaki niya ang tinig para magtunog lalaki yon. Nasasanay na nga siya sa ganong pagsasalita dahil 1 taon na rin niyang ginagawa. Lumapit pa ang isa niyang katrabaho at may inilagay rin na folder sa mesa niya. Damay mo rin to, Bunso. Mga lintik na to, hindi nakakaintindi. Inis na turan niya at inilapag ang folder sa kabilang mesa. Bakit hindi kayo magbigay nito kay boss? Wala ba kayong paa? Tsaka isa pang tawag niyo sa akin ng Bunso. Pababayaan ko talaga ang inspection sa site. El, hindi masama ang intensyon namin sa pagtawag sa iyo ng Bunso. Katwiran ni Aris. Tama, dahil bunso ka naman talaga rito sa office Tingnan mo, ikaw lang ang payatot dito. Dagdag ni Mike. Pinigilan niya ang mapairap at padabog na lang na kinuha ang mga folders na iniabot ni na Mike at Aris. Kung di lang talaga ako nanghihinaing sa sweldo ko rito, hahanap na lang ako ng ibang kumpanya. Wika niya sa isipan habang naglalakad papunta sa opisina ng boss nila. Dahil hindi naman sapat ang pasahod sa ibang kumpanya, sa mga lisensyadong structure engineer na gaya ni Elara Del Valle, ay maituturing ng isang oportunidad ang makapasok sa RCT Empire Group, ang pinakasikat na engineering firm sa bansa. El, come in. Nakangiting bati ni Mr. Ross, ang may-ari ng kumpanya. Nakangiting pumasok si El sa opisina. Sir, alis na po ba talaga kayo? El, hindi na ako bumabata. Gusto ko namang ma-enjoy ang perang pinaghirapan ko, anak. Sagot nito. Pumunta po ako talaga rito para magpasalamat sa lahat ng tulong niyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po may papagamot ang kapatid ko. Kung hindi po dahil sa inyo, El, anak, hindi dahil sa akin yun. Sabihin na nating isa ka sa mabubuting bata na may busilak na puso. Kaya ka biniyayaan ng Diyos ng trabaho. Kaya wag mong isiping dahil lang yun sa akin. Nakangiting wika nito. Napayakap na lang si El sa kanyang ama-amahan sa trabaho at hindi na napigilan ang luha dahil sa sinabi nito. Pangako po, pupuntahan ko po kayo kapag libre po ang oras ko. Dadalhan ko po kayo ng ulam na luto ni nanay. Iha, huwag kang umiyak, hindi pa ako patay. Ani Mr. Ross. Tsaka hihilingin ko lang sa'yo na pakialalayan na lang ang anak ko kung sakaling may maitutulong ka sa kanya. Opo, kung paano po ako tumulong sa inyo, ganun din po ako sa anak niyo. Sinserong sagot niya. Maiba ako. Sa 3 taon mo rito sa kumpanya, napansin ko lahat ng kasamahan mo ngayon sa opisina nalalapit na sa'yo. Nasabi mo ba sa kanila ang totoo? Tanong ng matanda. Bukod po sa inyo at kay Madam HR, wala pa rin pong nakakaalam. Pero napansin ko nga po na iba nga po ang trato nila sa akin nitong mga nakaraang buwan. Sagot niya. Wala ka bang balak sabihin sa kanila na babae ka at hindi isang trans? Tanong muli ni Mr. Ross. Sa ngayon, wala pa po. Maikling turan niya. Ang totoo ay hindi naman siya transgender. Isa siyang straight na babae na nagpapanggap na transgender dahil lalaki ang kailangan sa trabaho nung mag-apply siya. Pinanindigan na lang niya dahil walang babae sa team nila. Ayaw naman niyang magbago pa ang pakikitungo ng mga kasamahan niya sa kanya. Samantala, sa loob ng ilang taong pamamalagi sa ibang bansa, hindi akalain ni River na ipamamana agad ng kanyang ama ang posisyon nito sa kumpanya, pag-apak niya pa lang sa Pilipinas. Sir, buti sumama ka sa amin. Nakangiting untag ng lalaking nagpakilala sa kanyang mic. Why not? Mabuti namang magkakasama tayo sa katuwaan dahil hindi ko alam kung matutuwa pa kayo sa akin sa trabaho. Seryosong sagot niya.
Nakita niya kung paano gumuhit ang gulat sa mukha ni na Mike at Aris. Lihim siyang napangisi. Sir, siguro wala namang matatanggal sa amin, no? Alanganin ang ngiti sa kanya ni Mike. Depende. Gusto ko magsample ako sa Lunes. Pabirong balik tanong niya. Nasaan na ba si El? Kanina pa nagbanyo yun Pag-iba ni Mike ng usapan. Kilala siya bilang isa sa hottest businessman sa Europa. Pero hindi niya inaasahang maging sa Pilipinas. Kilala rin siya. Kaya naman naging agaw atensyon agad siya sa party na yun ng kumpanya. Mauna na ako. May naghihintay sa akin sa kwarto. Hindi niya na hinintay na sumagot ang dalawang lasing na kasama at tumayo na siya papuntang VVIP room. Pag-apak niya sa pasilyo, agad niyang napansin ang isang taong nakasandal sa pintuan ng silid niya. Look who's waiting. Parang ang layo ng katawan niya sa litrato. Ikaw ba yung... Hindi niya pinatapos ang sasabihin ng babae at hinalikan niya agad ito. Napangiti siya nang maramdaman kung paano nito pinepeke na hindi marunong humalik. Mabilis niyang itinapat ang keycard at binuhat ang babae papasok sa silid. Alam na alam mo kung paano ma-turn on ang isang lalaki, baby. Let's see kung sapat ang performance mo sa kama. Kama? Napangisi na lang si River nang mabasa ang pangamba sa mukha ng dalaga. Nang hubarin niya ang kanyang damit at pantalon. Yes, baby, sa kama. Pero hindi ko maintindihan ang sinira niya pa ang suot nitong damit kaya napasinghap ito. Ano to, corset? Bumungad sa kanya ang panibagong tela at mabilis niya rin yung tinanggal. Sa tingin mo ba, may makakapigil ba sa aking tela? Gaano kaya kasarap sa tenga na marinig ang pangalan ko sa labi mo habang paulit-ulit kitang inaangkin? Naudlot ang panaginip ni Alara nang tumunog na bigla ang phone. Hello, ate! Kanina pa kami natawag ni nanay pero wala kang sagot. Bungad ng kapatid niyang si Aaron. Pumupungas pa ang kanyang mata nang mapansing wala siya sa sariling kama. Bigla na lang siyang napamura at nilingon ang katawang nakayakap sa kanya. Huy ate! Ang bunganga mo kay aga-aga. Sita pa sa kanya ni Aaron. Tatawagin kita mamaya. Bulong niya at mabilis na tinapos ang tawag. Lintik! Paano ba ako napunta sa sitwasyong to? Dahan-dahan niyang inalis ang braso ng lalaki sa tiyan niya at umalis sa kama. Isa-isa niyang dinampot ang damit na gamit niya kagabi. Anong gagamitin kong panty kung punit na to? Inis na tanong niya sa isip. Napalingon siya sa kabilang side ng kama at dinampot ang brief ng lalaking nakauna sa kanya. Asiwa na lang siyang napatingin sa mantsa ng kanyang dugo sa kama. Sinong hindi duduguin sa lalaking to? Bulong niya pa nang maalala ang naganap ng nagdaang gabi. Hindi maiwasang mag-init ng kanyang pisngi nang bumalik sa kanya ang mainit na eksena. Mabilis niyang isinuot ang kanyang damit at hiram na brief, tsaka lumabas ng silid. Paika-ika siyang naglakad hanggang sa parking lot at minaneho ang kanyang motor. Halos maiyak na siya sa hapdi ng nararamdaman sa pagitan ng kanyang mga hita. Putek, ang akala ko talaga itutulak niya ako. Hindi ko naman alam na gano'n ang gagawin niya. Inis na wika ni Alara. Huwag kang plastic, El. Nagustuhan mo rin. Wika naman ang kontrabidang bahagi ng utak niya. Napailing siya sa inis sa sarili. Pag-uwi niya, siya namang bisita ng best friend niyang si Tanya sa bahay niya. Napuno ng tunog ng tawa ng kanyang best friend na si Tanya ang sala. Isipin mo yun? Hindi man lang niya napagkamalang bakla o lalaki ka dahil sa get-up mo? Pero sis, buti kung hindi ka niya namukaan. Yun nga ang problema ko. Tapos tawa ka pa ng tawa dyan. Pero sana talaga hindi. Kasi hindi talaga kami nagkita sa ibaba ng venue. Kasama niya kasi si Mike at Aris eh. Sobrang daming tao sa pwesto nila. Tsaka panay ang tingin ng mga kababaihan sa kanila. Kaya lalo ako naasiwa. Tumambay lang ako sa counter tapos tumikim ng alak. Malay ko bang tatamaan ako agad? Paliwanag niya. Isipin mo yun. Dalaga ka na, Lara. Magagamit mo na ang make-up set na regalo ko sa'yo. Nangiinis na sabi ni Tanya. Tigilan mo ako. Mabuti pa, tulungan mo ako maghanap ng panibagong trabaho para may backup plan tayo. Wika niya. Ha? Akala ko ba hindi kanya mamumukaan? Tanong nito. Napasa po na lang si El sa kanyang noo. Hindi ko nga sigurado eh. Kahit naman anak siya ni Mr. Ross na tumulong sa akin na makapasok sa kumpanya. Maiintindihan niya na rin ang lahat. Tulad ng tatay niya. Hindi ko pa nga kilala ng gustong lalaking yun eh. Pero, kumusta naman ang first mo? Masarap ba? Pangasar pa ni Tanya.
Muling bumalik sa alaala niya ang ginawa nila ng kanyang amo, sa halos buong magdamag. Agad na uminit ang kanyang pisngi. Hay, shete! Malala ka! Nagtatanong lang ako bakit parang nai-imagine mo na agad. Ginalingan masyado ng CEO mo, no? Kinikilig na komento ni Tanya. Nakakasuka ka. Hindi ka ba babalik sa kondo mo? Pag-iiba niya. Mamaya na lang para maabutan ko pa si Aris. Bandang 12:00 pa kasi ang labas niya eh. Sagot ni Tanya. Napairap na lang siya dahil nakikita niya na naman kung paano mabaliw ang best friend niya sa isang womanizer. Sinabihan na kita na huwag masyadong magpantasya kay Aris, di ba? Babaero lahat ng kasama ko sa trabaho. Kaya kung ano man nasabi niya sa'yo, nasabi niya rin yun sa ibang babae. Yun na nga, halatang iniiwasan niya ako, kaya lalo ako na-challenge eh. Nakangiting sagot nito. Alam mo bang pinagkamalan nilang nobya kita? Baka yun ang rason kung bakit siya umiiwas. Pero mabuti na rin yun, at least kahit babaero siya, wala siyang balak na maging kabit. Natatawang sambit niya. Hanggang kailan ka ba kasi magpapanggap na lalaki? Hindi naman bawal sa kumpanya niyo ang mga babaeng employee ah. Pero pinili mo pang magpanggap. Nakangiwing wika ni Tanya. Napabuntong hininga na lang siya at sumandal sa sofa. Hindi ko rin alam. Tsaka alam mo namang lalaki ang preferred nila sa posisyon ko, kaya mas mabuti na ang ganito. Makakasiguro pa akong hindi nila ako haharutin o anuman. Nag-aaral pa sina Kiko at Aaron, kaya hindi ko pa pwedeng malagay sa alanganing posisyon sa trabaho. Si Nanay naman, tuloy-tuloy pang gamutan. Wala pa akong karapatang magpalandi at magpakasaya. Bilang isang breadwinner ng pamilya, hindi madali para kay Elara ang lahat. Maagang hiniwalayan ng kaniyang ama ang nanay niya, kaya naman napilitan siyang pagsabayin ang pag-aaral at pagtitinda ng isda sa palengke. Kaya sobrang nadismaya siya nang makapasa sa board exam at malaman ang halaga ng kanyang unang sweldo. Wala pang 20,000 ang offer. Kakasya ba yun kung nag-aaral ang mga kapatid niya at nagbabayad sila ng bills, pagkain at maintenance ng nanay niya? Hindi sasapat ang sweldo na yon, lalo na't lahat ng bilihin ay panay ang pagtaas. Pagharap niya kay Tanya ay malungkot itong nakatingin sa kanya. Huwag ka nga tumingin sa akin ng ganyan. Kapag nakapagtapos na yung dalawa, doon na lang ako aamin sa kanila. Sa ngayon kasi ang iniisip ko na lang, ang hindi ako makilala ng amo ko. Lara, sana piliin mo rin minsan na sumaya ha. Hindi naman laging iikot ang lahat sa pamilya eh. Alam mo, mas nakikita kong masaya si mama mo kapag nalalaman niyang masaya ka. Hindi ka naman basta mawawalan ng sweldo kung kahit na papano gumagastos ka para sa sarili mo. Sabi ni Tanya. Huwag ka mag-alala kasi kapag nakikita ko naman ang pamilya ko na masaya, sumasaya na rin ako. Nakangiting tugon niya at niyakap ang kaibigan. Kaya dapat hindi ako makilala ng boss ko. Ano kaya kung magpakalbo na ako? Aniya sa isip. Araw ng Lunes, balik trabaho na si Elara at laking pasasalamat na lang din niya at nabawasan ang sakit na nararamdaman niya sa pagitan ng kanyang mga hita. El, bakit bigla ka nalang nawala ng party? Tanong ni Aris. Oo nga, hindi mo tuloy nakakwentuhan si boss. Akala ko pa naman sabi mo susunod ka sa amin dun sa table. Dagdag ni Mike. Ang dami naman kasing tao sa pwesto niyo, kaya hindi na ako sumunod eh. Walang ganang sagot niya. Sus, kunwari ka pa. Hindi mo na lang sabihin na may kasama kang babae, kaya hindi ka na sumunod sa amin. Nakangising wika ni Mike. Palusot ka pa. Hindi ka naman namin isusumbong sa girlfriend mo kung magsama ka man ng babae sa party. Ani Aris. Napapikit na lang siya ng mariin at pilit na kinalmang sarili. Ang mga utak niyo talaga, ang sasama. Lalaki rin kami ni Aris, kaya alam namin kung paano ang takbo ng utak mo. Tugon ni Mike. Hinawakan siya sa balikat ni Aris at tinitigan ng mariin. Alam mo, Bunso, hindi mo na kailangan mahiya sa amin ni Mike. Para saan pa't 1 taon na tayo magkakaibigan dito. Kaya kung may sikreto kang balak sabihin, sabihin mo na. Hindi kami maiinis o magagalit sa'yo. Alam naming may malalim kang rason. Bigla siyang natigilan sa sinabi ni Aris. Tiningnan niya rin ang mukha ni Mike at halatang naghihintay na ito sa sasabihin niya. Ito na ba ang tamang oras para sabihin ko sa kanila? Paano kung iba palang ina-expect nila na sasabihin ko? Aniya sa isip. Magsasalita na sana siya nang bumukas ang pinto ng opisina.
at iniluwa ang taong unang umangkin sa kanya. Anong ginagawa niya rito? Hindi kaya alam niya na? Ipapatanggal niya na ba ako sa trabaho? Pumunta ba siya rito para sabihin may nangyari sa amin? Diyos mio, sakit sa ulo. El, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Aries. Parang namumutla ka, bunso sabi ni Mike. Ayos lang. Napayuko siya at alanganing napalunok dahil sa kaba. Good afternoon. Pumunta ako rito para i-check ang trabaho niyo at personal kayong pasalamatan sa last project na ginawa niyo. After lunch, gusto ko makausap kayong lahat sa conference room. I need to ask something. Seryosong wika ng kanyang amo at bahagyang natagalan ang pagtitig sa kanya. Are you gay? Nanlaki ang kanyang mata sa tanong nito. Sabay namang natawa sina Aris at Mike habang nakatitig sa kanya. Hindi bakla tong bunso namin, boss. Magaling pa sa chicks yan kaysa kay Mike. Natatawang sambit ni Aris. Kahit cute tingnan ng bunso namin na si El, matinik yan. Mabilis sa sagot ni Mike. Napatango na lang ang kanilang amo, kaya kahit gusto niyang batukan sina Mike at Aris, ay hindi na niya ginawa. Pwisit, akala ko kung ano na. Bulong niya. Sa kabilang banda ay bumalik si River sa kanyang opisina na halos mapraning sa kakaisip. Tiningnan niya ang files ng mga engineer sa kumpanya. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay may mali sa file ni Engineer El Del Valle. Hindi naman siguro makakalusot sa HR at sa daddy ko ang pinekang basic information. Isinara ni River ang folder at muling tiningnan ang litratong nakuha sa naglokong CCTV footage ng hotel. Who the hell are you? Naagaw ang kanyang atensyon nang magring ang telepono. A pleasant afternoon, Mr. Ross. Na-receive na po namin ang picture na sinend mo. Paunang wika ng agency na nagpadala sa babaeng kasama niya noong party. What's her name? Diretsahang tanong niya. Medyo nahirapan po kaming ma-recognize ang picture dahil bukod sa madilim, masyado po kayo magkadikit, kaya hindi makita mukha ng babae. Pero kung magbe-base kami sa katawan niya, hindi po namin modelo ang nasa litrato. Paliwanag ng agent. Napamura na lang siya at napakunot ng noo. Nagbayad ako ng sapat para sa ipapadala niyo. Tapos dahil sa walang kwentang policy niyo, nagbayad ako ng mas malaki. Ngayon ang sasabihin mo sa akin, hindi niyo empleyado ang kasama ko? Kung may sakit palang babaeng nakasama ko, dinahawa na ako. Gawan niyo ng paraan na mahanap ang babaeng yan. Kung di kayo magbabayad sa akin ng malaki. He ended the call. Pagkatapos ng gabing nakasama niya ang babae, hindi na ito nawala sa sistema niya. He tried to hang out last night, pero hindi yun naging masaya. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang boses ng babae habang binabanggit ang pangalan niya. Mr. Ross, nasa conference room na po ang pinapatawag mong mga engineers. Pagbibigay alam ng sekretarya niya. Binitbit niya ang mga folders na kailangan para sa next project bago pumunta sa conference room. Nagumpisa siyang magbigay ng input para sa next project at wala ni isa man ang kumontra. Inlista niya rin sa isipan ang mga idea ng mga kasama niyang engineer. He was impressed. Hindi niya akalaing ganun kagaling ang mga engineer ng kanyang ama. Dahil sa hindi ko pa gaano kilala ang ibang kasama sa team, gusto ko sanang isa sa inyo ang maging assistant head engineer. Seryosong sambit niya. Naku boss, hindi ako pwede sa ngayon kasi may kailangan akong ayusin sa site. Tanggi ni Mike. May tinatapos din akong detalye sa huling project, sir Sabi naman ni Aris. Napatingin siya sa palitong binata na napagkamalan niyang bakla kanina lang. Pansin niyang magsasalita sana ito nang muling magsalita si Mike. Sell na lang, boss. Total, natapos na niya ang lahat ng assigned project niya bago umalis ang dad mo. Nakangising sambit nito. Tsaka lahat halos sa team. Takot kay El, kaya mas magiging efficient ang lahat kung siya ang kasama mo, boss. Dagdag naman ni Aries. Napatingin siya kay Engineer El. Itong palito na to, kinatatakutan ng mga kasama sa team. Sa isip-isip niya. Boss, kasi I won't take no for an answer. Putol niya sa sasabihin ni El. Or else, pare-pareho ko kayong tatanggalin. Nagpigil siya ng ngiti dahil agad na tiningnan ni El ang dalawang kasamahan nito ng masama. Ang cute niya kapag ginagawa niya ang kanyang expression. What the? Bakit ko ba pinupuri ang kapwa ko lalaki? Naipilig niya ang ulo. Samantala ay inis na bumalik si Elara sa kanyang mesa pagkatapos ng meeting.
Nakakainis. Ako pa talagang kasama niya sa project na yun. Malas talaga. Napatitid siya sa salamin at kitang-kita niya ang inis sa refleksyon niya. Kalma lang, Elara. Mabuti na lang din at hindi kanya nakikilala. Mas maayos na yun kaysa nakilala ka niya. Ang kailangan mo lang gawin, magpanggap na lalaki sa harap niya. Kinabukasan, gamit ang kanyang paboritong motor, nakarating siya sa opisina. Pumanik siya sa office ng bago niyang amo at doon na naghintay dahil ayon dito, marami silang kailangan gawin para sa bagong proyekto at inaasahan daw nito na pagdating nito ay naroon na siya sa opisina nito. Pwisit, nakakaisang oras na ako naghihintay kay boss. Bakit ba napaka-unprofessional ng anak ni Mr. Ross? Patayo na sana siya nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang bagot na tingin sa kanya ni River. Good morning, boss. Hindi siya nito binati pabalik at naupo na lang sa swivel chair. Pakisabi sa sekretarya kong dalhan ako ng kape. Boss, nagsabi ang sekretary mo na inaayos niya raw lahat ng papers para mapirmahan mo bukas. Kaya nasa auditing siya ngayon. E di ikaw magtimpla ng kape ko. Marunong ka naman siguro magtimpla ng kape, di ba? Gusto niya sanang sabihin na hindi siya personal assistant, pero minabuti niyang itikom ang bibig. Inis siyang lumabas mula sa opisina nito at dumiretso sa pantry. Sa tagal kong nagtatrabaho rito, ni minsan hindi ako inutusan ng tatay niya na magtimpla ng kape. Tapos siya, pangalawang araw niya pa lang dito. Kung makautos siya sa akin, akala mo yayan niya ako. Pagbalik niya sa opisina, parang bagot pa rin ang mukha ng kanyang boss. Ito na ang kape mo, boss. Anak ka nang, bakit mo binagsak? Ha? Hindi ko ibinagsak, boss. Nadulas lang ng konti sa kamay ko. Kalmadong palusot niya. Boss, anong oras kaya tayo didiretso sa site? Naipapasa pa ako sa... Sino ba ang boss dito? Ikaw. Ako naman pala eh. Huwag kang tanong ng tanong. Parang hindi ka lalaki ang daldal mo. Napakuyom ang isa niyang kamay sa loob ng bulsa habang hindi makapaniwalang nakatingin sa amo niya. Anak ba talaga to ng tatay niya? Pasalamat ang lalaking to. Biniyayaan siya ng mukha at pera. Kundi, walang matitira sa kanya. Ugali pa lang literal na aayawan mo na. Pambabash niya sa lalaki sa isip niya. Ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Bumalik siya sa inuupuan kanina at hinintay ang sasabihin ni River. Nang halos papatak na ang tanghalian, saka pa lang ito nag-decide na umalis sila. Saan ka pupunta? Tanong ni River. Sa sasakyan ko? Ginagawa mo ba akong tanga, Engineer Del Valle? Halos magkadikit na ang kilay ni River nang tanungin siya. Wala akong ginagawa sa'yo. Ang gusto ko lang, boss, matapos na itong trabaho natin. Kaya kung mamarapatin mo, umalis ka sa harap ng motor ko at sumakay sa kotse mo para makarating tayo sa site. Napangisi sa kanya si River kaya tinitigan niya ito. Binabayaran ng kumpanya ang maintenance at gas na motor mo. Kaya para makatipid ang kumpanya, sumakay ka sa sasakyan ko. O baka naman gusto mong kausapin ko ang HR at sabihing alisin ang transportation privilege mo. Pinigilan niya ang sariling sapakin ang hambog na lalaki dahil sa sobrang inis. Bumaba siya mula sa motor at sinundan si River papunta sa sasakyan nito. Kinulang siguro sa babae ang isang to, kaya ganito kumakaasta. Saan masarap kumain? Nagpanggap siyang tulog para hindi siya nito kausapin sa biyahe. Wala na siyang pakialam sa working etiquette kung si River naman ang makakatrabaho niya. Maayos na sana ang tulog-tulugan niya nang biglang promeno si River na halos ikasubsob niya sa dashboard. Putik na yan. Anong problema? Saan masarap kumain? Ulit ito sa tanong kanina. Ganyan ka ba? Walang modo? Napipikong tanong niya. Anak ka ng amo ko pero hindi ibig sabihin na may karapatan kang ipahamak ang empleyado mo. Anak ng amo? Nakakalimutan mo yatang ako ang amo mo. Humugot siya ng malalim na hininga para pakalmahin ang sarili. Sa pangalawang kanto may kainan. Ngumisi si River kaya inis na inirapan niya ito. May saltik yata ang tagapagmana ni Mr. Ross. Sa isip-isip niya. Sa kabilang banda ay sinunod ni River ang sinabi ni Elle. Pero nang maitabi niya ang sasakyan, nagtataka siyang napabaling ng tingin sa palitong engineer. Ano to? Imbis na sagutin siya, bumaba ito mula sa kotse at naglakad papunta sa karinderya. Mabilis niyang hinabol si Elle at inis na hinawakan ang braso nito. May problema ba, boss? Parang tinatamad na tanong nito. Ano tong kainan na to?
Ang sabi mo, masarap na kainan. Ito ang masarap na kainang malapit sa side. I want something. Nay Marta, 2 kanin tsaka fritada at kare-kare. Ani El sa nagtitinda. Nakatimbagang na napaupo na lang siya sa tabi ni El, hawag hinihintay ang order nito. Ikuha mo akong kutsara. Nasa tabi mo lang, boss. Pakiabot na lang sa akin. Niloloko mo ba ako, Del Valle? Inosenteng nakatingin sa kanya si El, pero hindi niya alam kung anong nangyayari sa sistema niya at gusto niyang halikan ang labi nito. Seryoso ako, Mr. Ross. Nasa tabi mo naman ang kutsara eh. Pero dahil daig mo pa ang isang sanggol, tumayo si El at naglakad papunta sa gilid niya. Saka kumuha ng 2 pares ng kutsara at tinidor. Yan, kukuha kita. El, ito na ang order mo. Nakangiting wika ng tindera. Salamat, Nay. Nakangiting tugon ni El. Nasaan ang akin dyan? Tanong ni River habang nakatitig sa 2 ulam. Anong iyo? Nag-order ka ba? Akin lang to eh. What the hell? Bakit di mo ako in-order? Humarap sa kanya si El. Boss, assistant engineer mo ako at hindi babysitter. Bayad ako sa kumpanya dahil sa trabaho ko bilang engineer. Kaya ikaw ang kikilos para sa sarili mo. Wala akong matatanggap na additional payment kung pagsisilbihan kita. Natigilan siya hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa mukha nito. Nalintikan na. Anong iniisip mo, River? Nababakla ka ba sa palitong kaharap mo? Kung kanina halos magbangayan sila ni El, ngayon naman na nasa site na sila, ay halos walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Pilit na kinakastigo ni River ang kanyang isipan dahil sa mga bagay na hindi niya dapat nararamdaman. Engineer Del Valle, ikaw na muna tumingin sa loob. Babasahin ko lang lahat ng files. Utos niya. Areglado, boss. Paglabas ni El sa barracks, ay roon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Agad niyang pinasadahan ng tingin ang mga sumunod na plano. Mabuti hiwalay kaming dalawa. Kaysa naman kung ano-anong iniisip kong gawin kapag kasama kong palitong yun. Pinagtuunan niya ng pansin ang bawat numero ang kanyang nakikita. Hindi siya gaanong nahirapan sa pagbasa ng blueprint na gawa ni El. Halos ilang beses na rin niyang pinuri ang bawat papel na ginuhit nito. May ibubuga naman palang palitong yun. Nakangiti pa si River nang biglang bumukas ang pinto. Boss! Si Engineer El, nadisgrasya! Agad na nabura ang ngiti sa labi niya at patakbong pumunta sa mismong site. Nadatnan niya si El na akay ng 2 lalaki. Walang sabi-sabing binuhat niya ito at mabilis na dinala sa klinik. Sa kabilang banda, hindi malaman ni El kung paano iiwas kay River matapos siya nitong bitbitin na para siyang kasinggaan ng unan. Anong nangyari? Saglit ka lang nawala sa paningin ko, nadisgrasya ka na agad? Galit na tanong ni River. Aksidente. Marahang sagot ni El. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya nag-aalala ang arogante niyang amo. Bakit kasi pumasok ka pa ron? Hindi mo na lang sinabihan ng mga tauhan. Hindi lang naman ikaw ang engineer dito. May iba ka pang kasamahan, kaya bakit ka sumusuong bigla? Hindi ko naman kasalanan eh. Tsaka hindi porket may kasamahan akong engineer, iutos ko na lang lahat sa kanila. Para saan pat nandito ako, diba? Git niya. Tingnan mo ngayon yung paa mo. Lalong hindi ka makakapagtrabaho. Hindi naman ganong kalakas ang tama ng bakal, boss. Huwag ka mag-alala. Hindi mapepending ang trabaho ko. Tugon niya. Engineer L, baka lalong tumagal ang pagaling nitong paa mo kung pipilitin mo agad na maglakad. Sabad ng nurse. Ako ang kausap ng nurse, pero ang mga mata niya na kay boss. At ano naman pakialam ko? Aniya sa isip at ibinalik ang tingin sa amo niya. Nagulat siya nang makitang inis na nakatitig sa kanya si River. Hindi tayo makakauwi ngayon at hindi ako pwedeng matulog sa barracks. Walang ganang sambit nito, ngunit bakas pa rin ang inis sa tinig. Kasalanan mo naman kung bakit hindi agad tayo makakabalik sa Metro Manila. Nais niyang sabihin dahil anong oras na sila nang umalis, kaya hinapon sila sa kalye patungong Batangas. Iwinaksi niya na lang ang naisip. Iwan mo na lang ako, boss. Pwede naman ako sa... Muntik na siyang mapatili nang buhatin siya nito. Ilang beses pa siyang napamura sa kanyang isipan nang maamoy ang pabango nito. Simulat sa pool, walang lalaking nakalalapit sa kanya bukod sa 2 niyang kapatid. Saan tayo pupunta? Akala ko ba hindi tayo makakauwi? Sa tingin mo, hayaan kitang makasama ang mga lalaking yun ng isang gabi? Sasama ka sa akin sa hotel. Hotel? Hindi niya sinasadyang mautal, pero halos mabilaukan siya nang marinig ang salitang yun.
Bigla na lang bumalik sa isip niya ang nangyari sa kanila nung party. Lalong hindi nakakatulong ngayon ang karera sa kanyang puso. Hindi mo ako kailangang isama sa hotel. Ano bang palagay mo? Magtatabi tayo sa isang kama? Magkahiwalay tayo ng kwarto, kaya huwag ka mag-alala. Isa pa, wala sa bokabularyo ko ang magnasa sa lalaki. Hindi sa ganun, pero yun ang sinasabi ng mukha mo. Akala mo naman gagahasain ka ng sarili mong amo. Hindi pa ako nawawala sa katinoan para mangyari yun. Asiwang sambit ni River. Pinili niya na lang na itikom ang bibig at umayon sa gusto ng kanyang amo. Pero hindi niya akalaing kabaligtaran sa inaasahan nila ang madadatnan sa hotel. Matapos nilang dumaan sa hospital para patingnan ang paa niya. Hindi naman siya nabalian ng buto. Namamagalang daw. What do you mean? Nakabook ang buong hotel at isang slot na lang ang available? Kalmadong tanong ni River. Ganun na nga po, sir. 2 bed naman po ang meron sa kwarto na yon at nasa pinakataas. Wala pong nag-avail nun dahil yun ang pinakamahal. Sagot ng staff. Rinig na rinig niya ang mahihinang mura ni River. Gusto niyang matawa dahil hindi na maipinta ang mukha nitong nakatingin sa staff. Sige na boss, kunin mo na. Wala naman tayong magagawa eh. Ang kasunod na hotel medyo malayo pa rito. Wika niya. Binuhat siyang muli ni River paakyat sa hotel room. Panay lang ang pagyuko niya dahil pakiramdam niya sobrang namumula na ang kanyang mukha. Kailan ba ako nakaramdam ng ganito? Nakaramdam na ba ako ng ganito nun? Aniya sa isip. Saan ang gusto mong higaan? Tanong ng lalaki pagdating nila sa kwarto. Kahit saan, boss. Masama ba ang pakiramdam mo? Kanina ka pa natutulala. Sabi ni River at ibinaba siya sa kama sa bandang kaliwa. Okay lang ako, boss. Masakit lang talaga ang paa ko. Naupo rin si River sa gilid ng kama at seryoso siyang tinitigan. May kung ano sa loob niya na natutunaw dahil sa paraan nito ng pagtitig sa kanya. Ano na namang gustong sabihin nito? Del Valle, hindi ko na matotolerate pa sa susunod ang katigasan ng ulo mo. Tama ka. Aksidente ang nangyari kanina. Pero kung hindi ka pumunta ron, hindi ka mababagsakan ng bakal. Wala akong pakialam kung malaki o maliit ang bakal na bumagsak. Ang pakialam ko, dahil staff kita. Kargo de konsensya ko ang buhay mo kung may mas masama pang nangyari. Noted, boss, pero hindi mo maiaalis sa akin na pumasok sa site. Dahil paano naman ako mag-i-inspect, diba? I will try to be careful na lang next time. Huminga ng malalim ang lalaki bago tumango. Gumamit ka ng banyo. May dala ka namang damit siguro. Order na rin ako na makakain natin. Anito saka lumabas mula sa kwarto. Anong ginagawa mo, Elara? Inis na tanong niya sa sarili. Napahawak siya sa tapat ng kanyang puso para mapakalma ang sarili. Ngunit kahit ano yatang gawin niya, basta kasama niya si River, kusang dadagundong ang pahamak niyang puso. Elara, umayos ka. Ang alam nila lalaki ka at ginagawa mo to para sa pamilya at pera. Hindi pwedeng maging tanga. Papasok na sana siya sa banyo nang mapansin niya ang isang litrato na nakalabas sa folder. Agad niyang nakilala ang sarili sa litrato kahit napakalabo nun. Yun ang gabi kung kailan may nangyari sa pagitan nila ni River. Sunod-sunod siyang napamura. Bakit may ganito siyang kopya? Alam niya na kaya? Napapiksi siya at gulat na napatingin sa mukha ni River. Boss, napatitig ang binata sa bagay na hawak niya, kaya mabilis na bumalot ang kaba sa buo niyang sistema. Bakit mo hawak yan? Kasi nakalabas sa folder. Titingnan ko dapat yung folder na pinasa ko sa iyo para ma-review. Tapos nakita ko to. Pagsisinungaling niya. Pinapahanap ko ang babaeng yan. May problema ako sa kanya. Anong problema, boss? Nangunot ang noon ni River sa kanya kaya mabilis siyang nag-isip ng paliwanag. Baka kasi makatulong ako kung sakaling malaman ko ang rason. Talaga? May kakilala ka bang magaling na investigador or someone na magaling sa technology? Parang gano'n na nga. Pwede mo bang ipaayos ang CCTV footage ng gabing yan? Nakakapagtaka kasing corrupted ang video, lalo na at mamahaling bar ang pinagganapan ng party. Ibig sabihin lang nito, hindi niya pa alam kung sino ang naikama niya. Napangiti siya at ibinalik ang litrato sa folder. Susubukan kong kausapin yung kakilala ko, boss. Maliligo na ako. Inalalayan pa siya ni River hanggang sa makapasok siya sa banyo.
Bakit ko naman ipapaayos ang ipinasira ko kay Tanya? Sa isip-isip niya. Nung magising siya nung araw na yun, tinawagan niya ang matalik na kaibigan para lang burahin ang CCTV footages kung saan kitang-kitang kanyang muka. Hindi naman pala ako dapat kabahan. Samantala dahil sa aksidenteng nangyari sa site, napagdesisyonan ni River na sina Mike at Aris ang tatao sa site habang hindi pa gumagaling ang paa ni Elle. At dahil sa hindi malamang dahilan, inilipat niya ang mesa ni Elle sa loob mismo ng opisina niya. Kaya naman sa loob ng halos 2 buwan, nakakasalamuhan niya ito at mas napapalagay ang loob niya rito. Elle, samahan mo ako mamaya. Samahan saan, boss? May kakilala ako nagbukas ng panibagong club. Gusto kong pumunta. Bakit kailangan kasama pa ako? Naguguluhang tanong nito. Privilege mo to, para sa maayos sa pagtatrabaho under sa akin. Perahin mo na lang, boss. Anong akala mo sa akin, bangko? Dalian mo dyan. Isa si River sa nahihirapan sa pagkakaroon ng totoong kaibigan nung nasa ibang bansa pa siya. Pero buhat nang mapunta siya sa Pilipinas, naging malapit siya sa ilang empleyado ng kanilang kumpanya. Pinagkakatiwalaan niya na ang mga ito, gaya ng isang kaibigan. Boss, anong meron? Tanong sa kanya ni Elle. May date ako, yung anak ng kaibigan ni Dad. Ang problema, hindi ko matanggihan. Kasi nga kasosyo ng tatay ko noon. Hindi na rin nakatanggi si Elle nang sapilitan niya itong isama. Napansin niya ang paglingon nito sa paligid pagdating sa restaurant at napatingin na lang siya. Ano naman ginagawa ko rito? Hindi naman ako kasali sa date niyo. Reklamo ni Elle. Mula pa sa sasakyan ay nagrereklamo na to. Diyan ka nagkakamali. Sinama talaga kita para ma-turn off ang kadate ko. At isipin niyang priority ko ang trabaho kaysa relasyon. Sana boss, sinabihan mo na lang siya na priority mo ang pambababae. Kaya ayaw mo sa relasyon. Wika ni Elle na ikinatawan niya. Ilang sandali pa at dumating na ang kadate niya. Kung iisipin, tipo niya ang babaeng dumating. Pero nang dahil sa misteryosang babae noong party, walang magawa ang sistema niya, kundi tanggihan ang bawat babaeng nakakasalamuhan niya. My name is Mercy. Nice meeting you. Nakangiting wika ng babae. Pinilit na lamang niyang ngumiti. Sakto namang dumating na ang pagkain, kaya nag-umpisa na silang kumain. Ang buong akala niya ay interesado sa kanya si Mercy, pero sadya talaga yatang iba ang ihip ng hangin. Hi, anong pangalan mo? Malanding tura ni Mercy habang nakatitig kay Elle. Para namang nagulat si Elle dahil lumingon pa ito sa kanya na may pagtataka mga mata. Oh, I'm sorry Mercy, this is Elle. Isa siya sa mga engineer sa kumpanya namin. Sambit niya. Are you single, Elle? Marting tanong ni Mercy at kumindat pa. Asiwa siyang napatitig sa babaeng nirereto ng tatay niya. Partida, nasa harapan niya na ako. Ano na lang kaya kung wala ako sa tabi niya? E di malamang kung kani-kaninong kandungan ko siya makikita. Aniya sa isip. Patuloy lang ang paglandi ni Mercy kay Elle hanggang sa matapos silang kumain. Hindi niya tuloy malaman kung sadyang malakas lang talaga ang karisma ni Elle o baka kulang na siya sa paligo. Hindi. Malayong malamangan ako ni Elle sa kagapuhan. Baka sinasadya talaga ni Mercy na pagselosin ako, kaya si Elle ang kinakausap niya. Elle, nakasulat sa papel na yan ang number ko. Call me. Ani Mercy bago sumakay sa kotse nito, nang hindi malang siya nililingon. Pagkaalis ng sasakyan ng dalaga, sila naman ang tumungo sa kotse niya. Boss, number niya raw. Iniabot pa ni Elle sa kanyang papel. Napataas na lang ang kilay niya habang nakatitig sa papel. Keep it. Sa'yo naman ibinigay. Bigla na lang nitong pinunit ang papel habang nakatitig sa labas ng sasakyan. Hindi rin naman ako interesado eh. Ganun ka ba sa lahat ng babaeng nakakasalamuha mo? Ha? Huwag ka nga magtanga-tangahan, Elle. Magkaibigan na naman tayo, kaya hindi mo kailangang maglihim o mag-deny na kahit na ano. Alam kong Tagalog ang salita mo pero hindi kita maintindihan. Naguguluhang sambit nito. Yung kanina sa inyo ni Mercy ang tinutukoy ko. Ganun ka ba sa mga babae? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo na ganun eh. Pagak siyang natawa. Mukhang totoo nga ang sinasabi sa akin ni na Mike at Aris na matinig ka sa babae. Paalalahanan lang kita. Hindi lahat ng babae mapagkakatiwalaan. Alam ko naman ang ginagawa ko, boss. Hindi ako bata. Sabi ni Elle habang walang emosyon na nakatingin sa kanya. Sinasabihan lang kita kasi mas marami akong experience kaysa sayo.
No need to be upset. Paliwanag niya. Upset? Ako pa ang upset ngayon, boss. Kanina ka pa mukhang gigil sa akin na parang masasapak mo na ako eh. Dahil nilalandi ako ng babae mo. Boss, hindi ako interesado sa mga bagay kung saan ka interesado. Nakangising sambit nito. Hindi ka interesado. Kung makipag-usap ka sa babaeng yun, parang natatakam ka na. Inis na sambit niya. Ako? Natatakam? Ganun lang talaga ako tumingin, boss. Natatawang wika ni Elle. Tigilan mo ako, Del Valle. Obviously, trip mo rin si Mercy. If I wasn't there, who knows kung saan na kayo nakarating. Napahigpit ang hawak niya sa manibela at binilisan ang takbo ng sasakyan. Rinig niya ang pagmumura ni Elle habang nakakapit sa upuan. Boss, huwag kang ganyan. Ayoko pa mamatay. May pamilya akong umaasa sa akin. Kung nagselos ka dahil kinakausap ako ng babae mo, hindi ko nakakausapin sa susunod na magiging kadate mo, promise. Bagalan mo ng pagpapatakbo, boss. Parang wala lang siyang narinig at inapakan pa ang gas. Yun na nga nakakapikon eh. Hindi ko alam kung kanino ako nagseselos. Sa babae bang yun o sa'yo? Aniya sa isip. Ilang araw nang hindi nagtatagpo ang oras ni Elle at River. Pagkatapos ng gabing sinamahan ni Elle ang kaniyang amo sa date nito, hindi na siya muling kinausap pa. Bakit ba ako magkakaroon ng guilt? Wala naman talaga akong ginawa eh. Kasalanan niyo ng babae niya kasi nilalandi ako eh. Akala naman niya papatusin ko siya. Pinuntahan niya sa opisina sina Mike at Aris para kausapin sa pag-usad ng project. Pero nadatnan niya ang mga ito na nagtatalo. Mabilis siyang namagitan sa dalawa para maghiwalay ang mga ito. Anong ginagawa niyo? Dito pa talaga kayo sa office magsasapakan? Sira ulo yung si Aris eh. Galit na sambit ni Mike. Tiningnan niya si Aris at mukhang natatakot to sa kanya. Anong problema? Elle, hindi ko sadya. Sorry talaga, Elle. Naluluhang sambit nito. Anong sinasabi mo? Umahis ka nga. Turan niya. Ang siraulong yan, kinatalo ka. Sabad ni Mike. Elle, nagmahal lang talaga ako. Hindi ko akalaing mahuhulog ako ng sobre. Giit naman ni Aris. Malakas siyang napamura at inis na tinignan ng dalawa. Magsabi nga kayo ng diretsahan. Ano to? Jigsaw puzzle na bubuin ko pa? Anong kinatalo? Anong nagmahal? Nahuli ko ang walang hiyang yan. Na inuwi ang nobya mo. Nakita ko silang lumabas mula sa isang silid. O ano ngayon, Aris? Lakas na loob mong tawagin si El na bunso. Samantalang kumukuha ka ng pagmamayari niya. Galit na usal ni Mike. Hinawakan ni Aris ang kamay niya at napayuko pa. El, sorry. Alam ko magagalit ka sa akin pero itinuloy ko. Sinubukan ko talagang hindi mahulog kay Tanya pero nangyari na eh. Sa akin ka nalang magalit at huwag sa kanya. Napapikit na lang siya na mariin at inisip kung paano niya ba sasabihin na ayos lang lahat. Hindi ko girlfriend si Tanya. Wika niya. Ano mo siya, kabady? Malungkot na tanong ni Aris. Ano? Huwag mong pagtakpan ang nararamdaman mo. Akong bahalang sumapak dito kay Aris. Pagbaba namin. Paninigurado ni Mike sa kanya. Lagi ko siyang nakikita na bumibisita sa bahay mo. Dagdag pa ni Aris. No choice na yata ako. Sambit niya sa isipan at inilak ang pinto. Makinig kayo mabuti. Total ilang beses niyo namang napapatunayang magkakaibigan tayo. Siguro naman, mapagkakatiwalaan ko kayo. Sabay na napatango sina Mike at Aris. Hindi ko kabady o nobya si Tanya dahil best friend ko siya. Mahirap paniwalaan yun dahil sa mga manyak na kagaya nyo. Hindi tatagal ang isang babaeng kasama nyo sa kwarto nang walang nangyayari. Pero pareho kaming babae, hindi kami talo. Litannya niya. Matagal bago nakahuma ang dalawa, kaya lalo siyang kinabahan. Sorry kasi... Babae ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Mike. Paano? Ang narinig ko dati trans ka. Ibig sabihin dati kang babae na nagpalagay ng lawit? Naguguluhang tanong ni Aris. Hindi. Babae talaga ako. Nahihiyang pag-amin niya at kinuwento ang buong pangyayari. Nag-ibang trato ni na Mike at Aris kay Elle. Naging maingat ang mga ito sa pananalita sa kanya at mas naging sensitibo sa pagkilos. Ay, nakakatawang isipin. Na ituturing akong bunsong kapatid ng mga babaerong to. At least ngayon, pwede na akong mag-inarte nang hindi nila ako babanatan na para akong hindi lalaki.
Bunso, pinapatawag ka ni boss. Ingatan mo na lang ang pananalita mo kasi mukhang bad trip siya. Wika ni Mike. Alanganin pa siyang napalunok bago pumasok sa opisina ng lalaking iniiwasan niya. Boss, tawag niyo raw ako? It's Friday, Engineer Del Valle. Seryosong sambit nito. Agad niyang naunawaan ang ibig nitong sabihin. Kaya naman mabilis niyang inasikaso ang kailangang papirmahan bago bumaba sa parking. Sabay silang tumungo sa club na sinasabi ni River. Pero hindi sila gaanong nagtagal doon at pumunta sila sa lugar kung saan mas tahimik. Anong ginagawa natin dito, boss? That anniversary ng mom ko. Napaupo din si El sa damuhan. Bahagya siya nagbigay ng distansya sa pagitan nilang dalawa dahil sa takot na baka mawala na naman sa ulirat si River at halikan siya dahil sa tama ng alak. El, mabuting nanay bang mama mo? Tanong nito. Napangiti na lang siya at tumango kahit na hindi naman nakatingin sa kanya ang amo niya. Mabait ang mama ko. Kulang na nga lang ibigay niya ang buhay niya sa amin. Kung tutuusin, umabot pa dati sa puntong sinisisi ko ang sarili ko kaya nagkasakit si nanay. Iniisip ko noon na sana mas nakakatulong ako sa kanya. Pero yun, salamat naman sa Diyos at nakapagtapos talaga ako ng pag-aaral sa tulong din ni mama. Bakit mo nga pala naitanong? Naiinggit ako kapag nalalaman ko mabuting tao ang nanay ng iba. Gusto kong isisi kay mommy kung bakit ako naging ganito. Lagi ko na lang siyang sinisisi na naging babaero ko kasi niloko niya si daddy. Boss, wala ka namang dapat nasisihin kasi kung gugustuhin mong magbago, pwede mong gawin. Naging babaero ako dahil iniwan kami ni mommy para sumama sa lalaki niya. Nung araw mismo na alis siya, bigla silang naaksidente ng kabit niya. Pero alam mo kung ano nakakatawa? Inamin ni dad na niloko niya noon si mommy kaya nasira ang pamilya namin at humanap ng ibang nanay ko. Nilapitan niya si River at niyakap ito. Naramdaman niyang niyakap siya nito pabalik habang tahimik na umiiyak. Ilang beses niyang hinaplos ang likuran nito upang patahanin nang mas humigpit ang yakap ni River. El, I'm sorry. Sorry, son. Sorry kasi nagalit ako sa iyo nang walang sapat na dahilan. Sorry kasi masyado ako mayabang nung una. Nung una natin pagkakakilala. Nalaman ko kasi malapit ka sa tatay ko eh. Inisip ko noon na baka pati si dad mawala sa akin. Natatawang sambit ni River. Napailing na lang siyang humiwalay sa yakap nito. Ang childish siya pero wala yun, boss. Alam ko namang masama na talaga ang ugali mo. Biro niya rito. Pero para makabawi ako, gusto kong regaluhan ka ng babaeng sa tingin ko ay bagay sa'yo. Huwag na, boss. Wala akong interes sa mga ganyan. Mabilis sa sagot niya. Seryoso ako, El. Ano ba namang buhay ito? Panibagong problema ko lang ang babaeng ibibigay niya. Bakit naman kasi hindi niya nalang perahin kung gusto niya lang palang magpasalamat? Hindi naman relasyon ang tatapos sa problema ko kundi pera. Gusto niya sanang sabihin kaso hindi siya maintindihan ni River. Boss, okay na ako sa walang relasyon para wala ring problema. Huwag ka nang tumanggi. Tsaka para sa akin din yun. Para hindi na ako mag-isip kung bakit ako nainis nitong nakaraan. Sagot nito. Nag-iisip pa siya ng irarason nang marinig niyang humihilik na si River. Paano kita bubuhatin yan? Ang bigat mo. Baka magkalasa ng mga buto ko. Inis na turang niya. Napatingin siya sa paligid ng park at napansing nasa malayo ang ibang tao mula sa pwesto nila. Walang pagdadalawang isip na nahiga siya sa tabi ni River at yumakap dito. Sa dami ng lalaki sa mundo, sa isang babaero pa ako nagkagusto. Nakakatawang inis ako sa tatay ko dahil iniwan niya kami para sa abroad na pangarap niya. Buong akala ko nun, kapag nakabalik siya ng Pinas, mayaman na kami. Pagbalik niya, may iba na siyang kasama. Kaya ipinangako ko noon, ayaw ako sa isang babaero. Hindi niya namalayang nakatulog na siyang nakayakap kay River. Mabuti na lang at nagising din siya agad dahil nakadantay ang katawan nito sa kanya, habang ang mukha nito ay nakasiksik sa leg niya. Maingat niyang inalis sa pagkakayakap nito sa kanya. Ay, nakikidrama ka pa kasi. Buti maaga ako nagising kaysa sa kanya. Kundi paniguradong magagalit na naman to sa akin. Kinabukasan kahit na ang plano ni River ay mapatunayan sa sarili niyang hindi siya isang bakla, hindi niya maiwasang kabahan sa kung ano ang ginagawa ni Elle kasama ang babaeng ipinatable niya rito. Bakit ko ba siya iniisip?
Hindi naman gagawa ng kung ano mga yun dahil nasa loob lang sila ng resto. Panay ang tingin niya sa orasan hanggang sa hindi na siya nakatiis at kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Pinuntahan niya ang restaurant kung saan niya sinat ang date ni Elle. Dahil glass-walled ang restaurant, kaya hindi niya na kailangan lumapit pa sa mga ito. Ano kayang pinag-uusapan nila? At parang wala sa mood si Elle. Kahit nakatingkati na ang mga paa niyang puntahan si Elle, panay ang pigil niya sa sarili. Ngunit ilang sandali pa nang naunang lumabas ang babae at nakadukdok sa mesa si Elle. Umiiyak ba siya? Akala ko ba matinik siya sa babae? Bakit siya umiiyak ng ganyan? Hindi kaya, putya, baka ex na ni Elle yung babae. Agad siyang bumaba ng sasakyan at pinuntahan si Elle. Rinig na rinig niya ang paghikbi nito nang makalapit siya rito. Elle, bakit ka umiiyak dyan? Bahagya itong natigilan at alanganing napatingin sa kanya. Pero ang ikinagulat niya ay nang yumakap ito ng mahigpit sa kanya na parang bata. Hindi niya alam kung ano ang tamang mararamdaman. Gusto kong mainis sa sarili ko dahil ako ang nagdala sa babaeng yan. Tapos umiyak lang si Elle. Pero masaya din ako kasi alam kong hindi sila magkakatuluyan. Nababaliw na yata talaga ako. Bakit ka nandito? Tanong ni Elle. Napadaan lang ako. Galing ako sa kaibigan ko dyan sa malapit. Pagsisinungaling niya. Uwi na ako. Ang motor mo? Nasa repair shop. Nag-commute lang ako. Sabay ka na sa akin, tara. Hinarang pa sila ng waiter, kaya binayaran niya ang kinain ni Elle. Wala na yatang tatalo sa pagiging good mood niya ngayon. Parang lahat ng tao ay gusto niya nang ilibre, dahil lang hindi naging okay ang date ni Elle. Okay ka lang ba talaga? Untag niya rito pero hindi siya sinagot nito, kaya inhinto niyang sasakyan. Hey, look at me. Ha? Bakit tayo huminto? Wala sa ulirat na tanong nito. Napabuntong hininga na lang siya at hinawakan ng pisngi nitong may mantsa pa ng luha. Kanina pa ako nagsasalita para lang makuha ang atensyon mo. Pero tulala ka pa rin. Anong sinasabi mo ba? Huminga siya ng malalim at kinalkula ang sitwasyon. Inalis niya ang suot na seatbelt, pati na rin ang kay Elle. Magagalit ka ba kung gagawin ko sa ito? Ang alin? Ito. Tinawid niya ang kanilang distansya at marahang hinalikan si Elle. Bigla na lang lumukso ang puso niya dahil sa pamilyar na lambot ng labi nito. Why does it feel familiar? Tanong niya sa isipan. Gusto niyang magdiwang nang tumugon ng halik sa kanya si Elle. Nabuo na ang desisyon niya. Wala na siyang pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao. Mahal niya si Elle at handa siyang harapin ang anuman basta makasama lang ito. Samantala, pagdating sa bahay, ay agad na pumasok si Elle. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang boss dahil sa kahihiyan. Maling-mali ang nangyari sa amin. Hindi ko dapat na hinayaang mahalikan ako ng boss ko. Sinabunutan ni Elle ang kanyang sarili. Ilang ulit nang tumatakbo sa isipan niya ang sinabi ni River na handa itong magpakatotoo kasama siya. Kung ibang sitwasyon, baka nabaliw na siya sa tuwa. Pero alam niyang bago dumating sa punto si River na aminin ang damdamin sa kanya, ay nagkagulo muna ang sistema nito. Alam niyang pinahirapan din ito ng damdaming yun dahil ang alam nito ay lalaki siya. Anong sasabihin nito kapag inamin niyang totoo? Sa tingin niya, ay mas magagalit to sa kanya. Isa pang problema ang babaeng yun. Paano siya nagkaroon ng video galing sa hotel? Hindi kaya siya talaga dapat ang kasama ni River ng party? Lintik naman. Inis niyang kinuha ang phone number ng babaeng nakadate kanina. Pinagbantaan siya nitong ipapakalat ang totoo kapag hindi niya sinet na magkaroon ng one-night stand dito kasama si River. Susmi, isipin ko pa lang na may ibang babaeng kasama si River. Para nang nadudurog ang puso ko. Ano pa kayang ako pa ang mag-arrange? Pagbalik niya sa trabaho, sinubukan niyang iwasan ang binata. Ngunit dahil sa namumuong bagay sa pagitan nila, lalo lang itong naging makulit at masigasig. Makalipas ang ilang araw, hindi alam ni River kung ano pumasok sa isip niya. Bumiyahe siya mula Maynila papuntang Pangasinan nang lingid sa kaalaman ni Elle upang makausap ang magulang nito. Alam niyang kabaliwan ang iniisip niya at hindi niya alam kung magagalit si Elle at kung ano ang sasabihin ng nanay nito, pero bahala na. May pakiramdam kasi siyang gusto rin siya ni Elle, pero nagdadalawang isip ito.
Dahil doon, kaya naisip niyang ang pamilya nito ang iniisip nito. Hindi ako dapat kabahan. Gusto ko lang namang ipakita kung gaano ako kaseryoso sa kanya. Kumbinsi niya sa sarili saka bumaba mula sa sasakyan. Kumatok siya sa pinto at nagpaskil ng ngiti nang bumukas yun. Magandang hapon po. Sino ka? Tanong ng ginang na kamukhang kamukha ni El. Ako po ang bagong boss ni El Del Valle. Pwede ko po ba kayo makausap? Magalang na wika niya. Binuksan naman ng ginang ang pinto at tinawag ang dalawang binata na sawari niya yung mga kapatid ni El. Maupo ka, iho. Anong rason at napadaan ka rito? Casual na wika ng ginang. Gusto ko po sanang humingi ng dispensa. Dahil sa nangyaring aksidente kay El sa site. Sa site namin sa Batangas. Nabanggit nga sa akin yun ng anak ko, pero ang sabi niya wala namang pwedeng sisihin. Dahil siya naman ang pumunta sa under construction area. At isa pa, hindi naman daw malala. Sambit nito. Napaayos siya ng upo dahil pakaramdam niya, inoobserbahan siyang maigi ng mga kapatid ni El. Isa pa po. Gusto ko pong humingi ng paumanhin kung nagbago po ang anak niyo para sa akin. Nagbago? Pag-uulit ng ginang. Anong nagbago ang ibig mong sabihin? Hindi na ho magkakaanak si El. Dahil gusto ko po siyang ligawan. Paunang sambit niya. Halata sa mukha ng kaniyang kaharap ang paghingi nito ng eksplanasyon mula sa kanya. Alam ko pong pinalaki niyong mabuting lalaki si El, pero hindi ho namin sinasadyang mahulog sa isa't isa. Kaya para formal pong humingi ng blessing sa inyo. Hihingi po ako ng permiso para ligawan ang panganay niyong anak. Tila isang bomba ang ibinagsak niya nang sabay-sabay na nalaglag ang panga ng pamilya ni El. Pero pagkatapos niya pang ipaliwanag ang lahat, biglang nagbago ang trato ng mga to sa kanya. Pakiramdam niya tuloy, iisa na silang pamilya. Mauna na po ako. Paalam niya sa pamilya ni El. Hindi niya maitago ang sayang nararamdaman habang pabalik siya sa sasakyan. Ang importante, tanggap kami ng pamilya namin. Dumaan pa siya sa isang flower shop bago bumalik ng Maynila. Gusto niya sanang sorpresahin si El sa bahay nito. Pero naisip niyang sorpresahin na lang ito bukas sa trabaho. Pag-uwi niya sa penthouse, ay bigla na lang may nag-send ng video mula sa anonymous sender. Ito ang video na pinapaayos ko kay El. Nagtatakang usal niya at pinindot ang play button. Ipinakita sa video ang ibang anggulo ng kuha sa kanila ng babaeng nakasama niya noong party. Pero hindi niya inaasahang may karugtong ang video kung saan lumabas ang babaeng kasama niya. Muli niya pang inulit ang parte kung saan lumabas ang babae mula sa kwartong tinutulugan nila. All this time, si El ang babaeng kasama ko nung gabing yun. Kinabukasan maagang pumasok si River sa opisina at tinawag sina Mike, Aris at ang head ng HR. Malakas ang kutob niyang alam na mga ito kung ano ang totoong kasarian ng taong mahal niya. Sabihin niyo ang totoo. Hanggang kailan niyo ako balak na lokohin tungkol kay El? Seryosong tanong niya. Wala kaming balak na lokohin ka pero wala rin sa kami namin ang desisyon na sabihin sa iyo ang bagay na yan. Mahinahong sagot ni Mike. Boss ka namin pero bunsong kapatid na ang turing namin kay El. Wala kaming karapatan na pangunahan siya. Dagdag naman ni Aris. Tsaka iho, alam din naman ng dad mo na babae si Elara. Anang HR head. Sabay-sabay silang tatlo na napatingin sa ginang. Elara? Yun ang totoo niyang pangalan? Pagkaklaro niya pa rito. Elara Del Valle ang totoo niyang pangalan. Tinulungan siya ng ama mo na makapasok sa kumpanya at ako lang ang sinabihan niya sa bagay na yon. Kaya nakahiwalay ang lahat ng files ni El sa ibang engineer. Paliwanag ng ginang. Nabanggit noon ng dad niya na wala itong pinapayagang babaeng engineer sa kumpanya upang mapatunayan sa mami niya na nagbago na ito. Pero hanggang sa namatay ang nanay niya, pinanindigan ng dad niya ang desisyon na yon. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan niya magpanggap na lalaki at itago sa akin ang katotohanan siya ang kasama ko nung gabing yun. Samantala, maagang nagising si El dahil sa pagre-ring ng kanyang phone. Anak, gumising ka at may sasabihin ako sa'yo. Anang kanyang ina sa kabilang linya. Napabangon naman siya sa kama dahil sa tono ng pananalita ng mama niya. Ano pong problema? Kami wala, pero ikaw posibleng meron. Sagot nito. Ma, kakagising ko lang.
at hindi ko kayang manghula. Inaantok na sagot niya. Pumunta rito ang boss mo, si River. Diretsa ang sagot ng ginang na nakapagpadilat sa pupungas-pungas niyang mata. Ano? Anong ginawa niya dyan? Kinakabahang tanong ni Elle. Humihingi ng permiso para ligawan ka. Ang alam niya pala, isa kang lehitimong lalaki. Kaya nung ulang nanghingi pa siya ng dispensa, dahil wala na akong aasahang apo galing sa'yo. Natatawang wika ng ginang. Nag-init naman ang magkabila niyang pisngi dahil hindi niya akalaing gagawin niya ni River. Paanong hindi magkakaanak kung munti ka na kami makabuo ng bata? Sambit niya sa isipan. Nanghingi pa siya ng litrato mo noon. Mabuti na lang at naitabi ko sa silid mo ang graduation picture mo. Kundi sa akin niya pa nalaman na babae ka talaga. Wika ng kanyang ina. Napahaba ang pagkikwento ng mama niya sa nangyari kahapon. Pero isa lang ang nasisiguro niya. Mahal siya ni River dahil handa itong makot siya para lang makasama siya. Kailangan ko lang sabihin sa kanyang totoo kaysa malaman niya pa sa iba. Turan niya sa isipan. Pagpasok ni Al sa loob ng opisina ni River, nagtataka siya nang madatnan doon sina Mike, Aris at Madam HR. All of you, get out! Dumadagundong ang tinig ni River, kaya para siyang kinilabutan at palabas na rin sana ng opisina nang may humawak sa braso niya. Where do you think you're going? Elara? Namilog ang kanyang mga mata habang nakatitig kay River. Bigla na lang siyang nilamon ng kaba dahil alam niya kung kanino nito nalaman ang lahat. Sabi ko na nga bang itong gagawin ni Rose kapag hindi ko sila sinet ni River sa kwarto. Pero wala akong pakialam kung magagalit ang isang ito sa akin. Hindi ko naman na mababalik pa ang oras. Mag-apologize na lang ako. Aniya sa isip. Mr. Ross, huwag mong sasaktan si Elle. Banta ni Mike. Tinanguan na lang niya ito at si Aris para umalis na. Magpapaliwanag ako. Aniya kay River. Kabit ka ba ng tatay ko? Nagiigting ang panga nito at tila apoy ang mga matang nakatitig sa kanya. Iwinaksi niya ang kamay nitong nakahawak sa kanya, tsaka to sinampal. Huwag ka na magtaka kung ako pang may lakas ng loob na manampal. Kahit pakiramdam mo, ako mali. Ganyan ba sa mga ugali mo para pagbintangan si Mr. Ross? Alam kong may family issues kayo, pero hindi mababa ang dignidad ng ama mo. At kung tatanungin mo kung bakit ako nagsinungaling, yun ay dahil ayokong matanggal sa kumpanya kung sakaling malaman mong ako ang nakasama mo ng gabing yun. Pero alam mong may pagtingin na ako sa'yo. Pinili mo pa rin magsinungaling, kahit na alam mong may nararamdaman ako para sa'yo. Napipikong wika ni River. Sasabihin ko naman sa'yo yung totoo, pero tumatiming pa ako. Isa pa nung una, hindi ko naman sigurado kung seryoso ka o pinagtitripan mo lang ako. Dahil, ako pa mali ngayon? Akala ko ba ang sabi mo? Hindi lahat ng babae kagaya ng nanay ko? Bakit parang pare-pareho lang kayo? Sana, naiintindihan mong mas inuna ko ang lagi ng pamilya ko kaysa ibang bagay. Pero kung hindi mo maiintindihan, at kung palagay mo masyadong mababaw ang rason, nasa sayo na yun, River. At para sabihin ko sa'yo, hindi lang ikaw nasasaktan dito. Kusa na lang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata, kaya napatalikod na siya. Ayoko muna makita ka. I'm sorry, River. Hindi na ito tumugon kaya umalis na siya. Agad siyang gumawa ng resignation letter dahil hindi na magandang manatili pa siya ron. Dadaan ako bukas sa bahay mo, isasama ko si Jenny. Turan ni Mike at hinagkan pa ang kanyang noo. Pupunta kami mamaya ni Tanya. Huwag mo masyadong iyakan si boss. Alam kong nagulat lang yun sa nalaman niya, kaya ganun siya mag-react. Marahang wika ni Aris. Hindi mo siya masisisi, Elle. Tama. Lahat ng pinapakitang kabutihan at respeto sa iyo ni boss, kitang-kita ko. Masasabi kong mahal ka niya talaga, Elara. Siguro kailangan niya lang muna ng space para makapag-isip. Paliwanag ni Mike. Mali ko naman talaga eh. Pakipasa na lang to sa HR. Sigurado naman ako may iba pa ako mapapasukan trabaho. Dahil maganda naman ang naging estado ko rito sa kumpanya. Malungkot na sambit niya. Sigurado ka na ba talaga rito? Hindi ba masyado pang maaga para mag-resign ka? Tanong pa ni Aris. Ipasa niyo na lang yan. Babalik naman ako sa HR para sa back pay. Biro niya na lang sa mga ito. Paglabas ni Elle mula sa opisina, ay agad siyang bumiyahe papuntang probinsya. Pero wala pang kalahating oras
nang may bumusinang itim na sasakyan sa likod niya. Iginilid niya ang motor para makadaan ng kotse, pero pumantay lang ito ng bilis sa kanya. Inis niya itong tiningnan ngunit halos mawalan siya ng balanse nang makita kung sino ang driver. Elara Del Valle, itabi mo! Utos ni River. Ayoko! Anong ginagawa mo rito? Ayaw mo na ako makita, di ba? Itatabi mo, sasabayan kita. Hanggang sa makarating tayo sa bahay ng magulang mo? Inis niyang iniliko ang motor sa ibang direksyon at doon nagpark. Kahit medyo nagtatampo siya, hindi niya maiwasang purihin ang itsura ni River habang papalapit sa kanya. Magigets naman siguro ako ni Mama kapag sinabi kong dito sa lalaking to na isuko ko ang bataan ko, di ba? Ano to? Ipinakita ni River ang papel na pinasa niya sa HR. Resignation letter. Alam ko, pero ano to? River, wala akong... Ako ang nawawala sa ulirat sa pinagagawa mo. Hindi mo ba alam kung ilang beses kong sinubukan ng babae para mawala ka sa sistema ko? Hanggang sa nakasama kita sa trabaho bilang lalaking si El. Anong nangyari sa akin? Gabi-gabi ako nagdududa sa kasarian ko. Nagselos pa ako ng palihim dahil habulin ka ng babae kaysa sa akin. Ilang beses ako natakot na baka hindi mo ako gusto bilang El. Kaya lumakas ang loob ko mahalin ka nung hinayaan mong halikan kita. Tapos ngayon, lalayasan mo na lang ako? Look, River, I'm really sorry. Mahal kita pero hindi ko alam kung paano ipapakita yon. Lagi ako nagpa-practice kung paano sasabihin sa iyong totoo. Pero napapangunahan ako ng takot eh. Humihikbing paliwanag niya. Kinabig siya ni River at ilang ulit na hinagkan ang kanyang noo. Huwag kang umiyak. Masasasaktan lang ako. Hindi ko talaga sinasadya ang nangyayari. Naniniwala naman ako. Nainis lang ako dahil hindi mo agad sinabi ang totoo. Malambing na turan nito. Sorry talaga. Wika niya. Kung talagang nagsasorry ka, gawin mo akong nobyo mo. This time, we will be honest and free. Hindi mo ba napansin na ano man ang maging kasarian mo? Sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Paano pa kita pakakawalan kung tadhana na ang gumagawa ng paraan para sa ating dalawa? Will you give me a chance? Hindi ka ba nauntog lang? Tanong ni El. Ilang beses ko nang naiuntog itong ulo ko para mawala ka sa sistema ko. Pero buko lang ang napapala ko. Natatawang sabi ni River. Elara Del Valle, will you be my girlfriend? Matamis nang umiti si Elara. Isang River Kinras ba naman ang nagtanong? Siyempre pasado yan bilang first boyfriend ko. Siniil siya ng halik ni River na mabilis niyang tinugon. We never foresee our future. Maraming pagbabago ang maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Ngunit ang pagbabagong yun ang nagdulot ng kabutihan sa buhay ni Nael at River. Ikaw at ikaw lang ang babaeng nakapagpatino sa gaya ko. Mamahalin kita hanggang sa susunod ko pang mga buhay. Pangako, iingatan ko kayo ng magiging anak natin. Nakangiting wika ni River. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin. You proved me wrong when it comes to relationship and brought the best out of me. Mahal na mahal din kita, River. Makalipas lang ang isang taon ay sa simbahan na sila nauwi. Ang pinakanatuwa ay ang mga magulang nila. 2 buwan lang matapos ang kasal ay nabiyayaan na sila ng isang malusog na anak na babae na kamukhang kamukha ni River. Ito na ba ang tinatawag na happy ending? Well, a happy ending depends on our interpretation. Para kay Elara, hindi yun ang happy ending dahil wala namang katapusan ang pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi sa kasal at pagkakaroon ng anak natatapos ang lahat. At lalong hindi palagi masaya. But they chose to stick together and fight as one whatever challenges came their way. Para kay El, hindi dapat happy ending ang nasa dulo ng kwento nila, kundi to be continued dahil yun ang pagmamahal nila. Nagpapatuloy lang at walang wakas. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!